this afternoon. Senator Pimentel, magandang hapon, Senador. Magandang hapon, Cathy and Mark, at sa lahat po ng nanonood sa atin. Kahapon po, Senator Pimentel, ay nagbotohan yung mga senador at nanalo po ang majority na sinabing dapat i-uphold yung TRO na inisyu ng Korte Suprema. Kayo po ay bumoto in favor of upholding the TRO. Bakit po? Actually, we were very careful with our words. No, we used the word respect. So, ang tagal ng aming caucus, kaya kung napansin niyo, very late nag-start ang trial kahapon, or yung opening ng court session, no? 3 o'clock na yata. Dahil po nga doon talagang very heated yung exchange, heated but civilized ang exchanges doon sa caucus, kaya because it was a close fight. Well, sa akin, ang reason ko is, una sa lahat, temporary restraining order lang naman yan, temporary rin. So, temporary lang. In the meantime, sabi ko, yung aking pagrespeto doon, actually, temporary rin. It's in the nature of a TRO. Temporary din siya, and tignan natin how the Supreme Court acts in the other cases, petitions before it. Kasi ang tinitignan ko actually is the good faith of the Supreme Court. Kasi yun ang binigay namin, yung respeto eh. So, we will assume that the Supreme Court is in good faith, therefore we will respect the TRO. You are given 10 days dun sa notice po na sumagot dun sa na-file ngang question or injunction dun sa inyong pag-issue ng subpoena. Sino po ang mag-argue on behalf of the impeachment court? Ang narinig ko ang Office of the Solicitor General. And then ang instruction namin sa kanya to vigorously argue the issue of, or the argument of jurisdiction. Yung jurisdiction na please exercise judicial restraint, wag nyo na kaming i-TRO kasi pagdating sa impeachment, amin na to eh. This is our sphere eh. This is our jurisdiction. So, kung sabihin ng Supreme Court, you are right, therefore ililift na nila yung TRO, therefore tama yung aming pagrespeto. In the meantime, wala yung collision, yung banggaan. Napakaganda. Senador Kath, nagsimula tayo kahapon doon sa pag-point out ng impeachment court sa nagawa or ginawang press conference ng depensa. Are we letting that rest na, Senador, or tuloy-tuloy pa rin May yung... may motion si Senator Trillanes for the defense team to answer, to explain why they should not be cited for contempt. If they are cited in contempt, ano pwedeng mangyari, Senador? Well, we'll look at the rules of court, anong possible penalties sa jurisprudence, from warning, censure, fine, suspension from appearing before the impeachment court, pwede rin yun. Kayo po personally, ano pong sentimiento nyo dun sa mga isiniwalat ng depensa dun sa kanilang press briefing? Alam mo kung ginawa yun sa Supreme Court? Kunyari, merong, sabi ng Supreme Court, we will decide an issue tomorrow. Tapos nag-press con ang mga lawyer ngayon para unahan ang decision ng Supreme Court bukas. Naku, siguradong ano yan sila, they will be disciplined and punished by the Supreme Court. Kasi dalawang choices, di ba? A or B. Ang ginawa nila, sinabi nila na kung A yan, isinuhulan yan. Therefore, isa na lang ang solusyon na patas para sa kanila, yung B. Yun yung solusyon na hindi sinuhulan. So, actually, contemptuous yun sa aking palagay. Merong mga nagsusulat iba, Senador, dito sa social media na it was so contemptuous, it was an offense against the state, na parang sinisira mo yung institusyon, yung presidency, so, ayoko yung Senado. na sa state, basta sa court. Sa concern ko sa court. So, I am glad that Senator Trillanes made the motion. Nagre-ready na ako kahapon, sabi ko, kasi in-anticipate ko na may magmo-motion. Sabi ko, kung wala ako magmo-motion. Anyway, patas din naman kasi may motion din actually against the prosecution panel to also explain within 24 hours yung paggamit nila ng allegedly fake documents to support a supplemental application for subpoena. Bawal din yun. That is also an insult to the court as well as malpractice. Ano po yung mga offenses sa ganitong pagkakataon? Ang punishment, parehas din, ganun din. Ganun yung range of punishments. So, parehas. So, pero hindi nila pwedeng i-argue na i-quits na lang. Hindi, na huwag kaming parehong parusahan, iki-quits na lang, hindi pwede yun. Parehong parusahan, pwede yun. Pero paano yung mga ebidensya na, Senador, na naipresenta pursuant to that subpoena? Ano po mangyayari doon?
magandang question yan actually. Diyan ako napakamot ng ulo ko at I'm starting to research on that subject matter. Okay. Wala pa akong final answer. Oo, Senator, paano yung mga, di ba, pinatawag na yung, na i-produce yung lahat ng dokumento. Ang sinabi ng kanilang presidente, one set lang of documents and it's domiciled in the branch. Ang testimonya kahapon ng branch manager, there are actually two sets. Merong sa branch, merong sent to the head office for scanning and for filing din doon sa... Ano po ang tingin nyo dito sa testimonyang ito? Well, that should be clarified na lang kasi alam mo, pwede ka rin magkamali kasi ano minimum set, baka naman photocopy yung isang pinadala doon actually. So, at dapat klaruhin yan, one set of original documents or two sets ba yun because photocopy yung isa nung isa. So, klaruhin na lang po yan. But sa akin palagay, it's a side issue. Hindi naman siguro konektado na yan sa SALN. Article 2 tayo about SALN po. Maraming salamat po, Senador Thank you. Coco Thank you, Pimentel. Thank you, Senator. Ayan nga po, nilinaw po ng ating mahal na senador na bawat kampo kailangan managot doon sa kanilang ginawa at kailangan magpaliwanag. At ngayon nga, inaantay ng Senate Impeachment Tribunal itong paniwanag ng depensa at ng prosekusyon tungkol dito sa mga naganap nitong weekend at kahapon. Both are required to submit explanations in writing. Hindi po nakontento ang ating mga senador sa explanation na verbal, kaya kailangan ipaliwanag ng depensa yung kanilang ginawang press conference by way of a written explanation, pati rin yung prosecution. Paano kaya nila ipapaliwanag yung testimonya ng branch manager, Kathy, na mukhang fake daw ng dokumento yon? Paano kaya sila lalabas na unscathed, kumbaga, dito sa isyong ito? At Mark, mahalaga rin itong sinabi ni Senador Pimentel na itong pagrespeto nila sa TRO ay temporary lang. Correct. Hindi dito nagtatapos itong usapin tungkol sa paglabas That's ng right. records ng dollar accounts ni Chief Justice. Ang mahalaga na iwasan yung constitutional crisis at mukhang mariresolba sa tamang paraan. At para sagutin din ang mga katanungan Yan, at eto na ipaliwanag sa atin din ang kanilang mga kasagutan sa mga issue na kinakaharap mula sa prosecution, Congressman Sani Angara. Good afternoon, Cathy. Good afternoon, Attorney Mark and Attorney Kicho. At syempre, Rico Kicho from the Defense. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Good Congressman. afternoon, Attorney. Congressman Angara, ito Yes. na po, nagsabi na si Senator Coco Pimentel kanina na inaabangan po nila itong explanation nyo dito tungkol sa umano'y peking mga bank records. Ano po ang explanation ng prosecution? Well, sa amin, I think yung bank records po, I think genuine siya eh. Kung ibabase po dun sa, ihiwalay po natin yung binigay po nung maliit na babae kay Congressman Umali, ihiwalay po natin yung issue ng bank records. Kasi yung bank records, tumestigo na ho dyan yung mga official ng PS Bank. At ang sinabi po ni Pascual Garcia, ang presidente, na ito ay existing in their records at genuine. At doon naman sa peso, binasa na po yung mga balanse. At obviously, genuine sila. So, iba po yung issue nung babae na nagbigay ho kay Congressman Umali, yung so-called little lady, no? Sa amin ho, binigay niya ho sa kanya. At yung dun ho sa request namin for subpoena, hindi naman namin sinabi na we know this to be true and authentic. Ang sabi ho namin, binigay po ng anonymous source ito at hindi namin masasabi. Kaya nga namin hinihingi yung subpoena para ma-compare ho natin kung totoo nga ho siya. Yun nga po yung mukhang katanungan ng marami sa ating kababayan. Ano, brilliant friend just sent the communication na this would not have come out kung wala nga daw po yung si small lady, Senador, Congressman. So paano nga yun na lahat ng ebidensya nanggaling dito sa impormasyon na ito? So paano nga natin ipapaliwanag? Papatawag ba yung small lady? Si Congressman Umali ba I will take the floor and try to explain kung ano yung circumstances? Dahil kung lumabas kahapon, wala din po oo. sa ano ba, Sa CCTV report, records. Well, ang dami niyong sinabi, no? A lot of points to Okay, address, no? yes. So allow me to address them one by one. Sure, ho. please. Yung CCTV, it does not mean that woman was not here. Ang ibig lang sabihin nun, hindi nakita ng CCTV. So just because it wasn't on the CCTV does not mean na hindi nangyari yun. Yun ang tingin ko po. Doon naman ho doon nang galing lahat sa binigay po ng Little Lady. That's not true ho. Because nanalo ho ng raffle si Chief Justice Corona and that we got that from a different record. And doon sa raffle na yon, hindi ka ho pwedeng manalo doon kung wala kang $10,000 balance. Okay. Okay, so that's an independent source ho. Okay. Tapos doon naman sa ibang bank accounts, yung source po nun
ay yung pinambayad ho sa Bellagio at saka sa Bonnie Ridge at sa ibang ari-arian. So it's a mistake ho for your friend to say na nanggaling lang ho yun dun sa information from the little lady. Okay, Wala Congressman. naman sa Oh, yes. depensa. Alamin natin na ano naman yung isusumitin nyo o yung laman ng isusumitin nyo explanation na dito sa impeachment court ngayong araw. Well, alam nyo, yung kahapon ho, emotionally charged ho yung naging paglilitis kahapon. Sapagkat nararamdaman ho namin na parang ang depensa at ang prosecution ang nililitis kahapon, ano? At hindi si Chief Justice Corona. Sapagkat parehong kampo ho ay pinag-i-explain ng Senate Impeachment Court. Yun doon nga po sa kampo ng prosecution, pinapa-explain po sila within 24 hours regarding po doon sa pagkuha nila nung dokumento from PS Bank. Kami naman po ay pinapasumiti po kami within 5 days ng aming written explanation kung bakit hindi ho kami kailangan gawaran ng contempt, ano? Dahil ho nga po dun sa ginawa naming press conference ng linggo. Kami naman po ay ginagawa na ho namin yung aming written explanation at i-highlight ho namin dun sa written explanation ho namin na ang ginawa ho namin ng linggo, ito po ay batay sa aming responsibilidad bilang mga abogado. At ito po ay ginawa namin sapagkat nais po namin matigil ang pag-impluwensya ng Malacanang dito sa Senate Impeachment Court at hindi po namin ginawa yon para disrespetuhin o bastusin po ang mga senator judges sapagkat kami po ay naniniwala na sila po ay tapat at buo po ang kanilang integridad sa paglilitis po sa aming kliyente. Ang tanong ng ilang mga abogado, attorney, no, siguro alam na napag-aralan natin sa Yes. sa law school na we're really officers of the court. Yes. And we're supposed to protect the interests of the court over our clients. Yes. Tapos ito, meron pang aspeto ng interest ng office ng presidente. So, when you made that press con, yung pagtimbang ninyo whether to do it or not to do it, yun nga ang tanong ng mga abogado. Naisip nyo pa ba yung prinsipyo na we're officers of the court? Yes, in fact, doon ho kami nag-umpisa, no? Nung kami nag-uusap, kung kailangan ba natin ilabas ng impormasyon na to, sinabi namin sa mga sarili na meron rin tayong responsibilidad. Hindi lamang dito sa ating kliyente. Ngunit may responsibilidad tayo na panatiliin na tapat at malinis yung impeachment court. At kaya ho namin ito nilabas sapagkat ayaw ho namin madungisan. No? Sapagkat alam na ho namin na ginagawa na nga ho ito ng Malacanang. At bilang ho mga abogado, kinakailangan ho namin na ihinto ito at isiwalat ho ito sa publiko para itigil na ho nila ang ginagawa nila. Sa prosecution naman, kahapon nga po ay nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na irespeto itong TRO na ibinaba ng Korte Suprema. Ano po ang reaksyon ng prosecution dito? Ito po ba ay isang setback Yes, para definitely sa it's a setback for us, no? Kasi gusto naming talagang ilabas po yung dollar accounts dahil tumistigo na yung PS Bank presence, nandyan po, may accounts po kaming ganyan. So kulang na lang sabihin niya kay Chief Justice Corona to at ang nilalaman. Yun na lang po ang kulang eh. So nalulungkot kami na ganun ang naging desisyon. Pero ganun pa man, irerespetuhin po namin. Pero Congressman, para maintindihan po ng ating mga kababayan, tapos na ba yung usapin ng dollar accounts? Dahil ang explanation nila, it's just a TRO they're respecting, but they will still argue their right to open the dollar accounts and talagang enforce the subpoena. So, umaasa pa rin po ba kayo na mabubuksan pa rin yun? Well, maganda nga na sinabi ni Senator Coco yun before us. Sana nga, temporary lang yun at eventually ilabas din po dahil nagsabi na rin po ang depensa na kahapon lumabas na galing mismo kay Chief Justice Corona yung instruction na ilalabas niya po yung Yun nga dollar po. accounts. Yun ay lumabas during the questioning ng mga senador. So sana patutuhanin po yun at balang araw makita rin po natin. Attorney Kicho, kahapon ay nagsalita si Attorney Roy at kanyang kinumpirma na mismong itong inyong kliyente na si Chief Justice Corona ang maghahayag o magbibigay ng consent para buksan itong bank records niya sa kanyang dollar accounts. Kailan po kaya niya ito gagawin? Siguro klaruhin ko lang, hindi yung consent. No? Ang sinabi ho kahapon na sa tamang paraan at sa tamang panahon, ihahayag ho ni Chief Justice Corona ang lahat ng accounts niya patungkol dito sa impeachment proceedings po na ito. Ano? So, paulit-ulit ho namin sinasabi yan.